Magandang hapon po sa inyo, Sir Van. Isa ako sa mga avid listener ninyo from day one. Sa tagal ko nang nakikinig sa inyo, naisipan ko na magbahagi na rin ng kwento. Ako nga po pala si Obet. Aminado ako na noong binatilyo pa lang ako, napakalasinggero ko talaga. Sakit ako ng ulo ng mga magulang ko. Pero nagbago ako nang dahil sa isang pangyayari. Ganito kasi yon, Sir Van. Sa barangay namin ay nagkalat ang mga kainan. Halos tabi-tabi po talaga. May partikular na pwesto ang mga kainan sa amin para isahang hanapan na lang. Meron kaming madalas na kainan kung saan napakasarap ng sisig. At yun nga ay ang karinderya ni Mang Ambet. 2 metro ay may katabi naman ang tindahan nila na syempre ay karinderya din. Hindi maiiwasan na magkaroon sila ng kakumpetensya. May pagkakataon na nagkakasiraan ng magkakatabing tindahan para lang makakuha ng mga customer. Itong si Mang Ambet, madalas niyang pintasan ng tindahan nila Aling Parsisa. Sila ang laging nagkakabanggaan. May pagkakataon pa nga na nagbantaan na sila sa isa't isa. Kami namang mga customer wala kaming pakialam. Hindi na nga sana kami damay sa away, kung di lang nakialam ang tropa namin na si Marvin. Isang beses kasi, sarado sila Mang Ambet. Wala kaming choice kundi kina Aling Parsisa kumain. Tahimik lang kami ni Eddie Boy Kaso itong si Marvin, bigla niyang sinabi na mas masarap daw yung pagkain kina Mang Ambet. Amoy pa lang ulam na. Nainsulto naman si Aling Parsisa. Hindi na nga sana magagalit si Aling Parsisa. Kaso hindi talaga nananahimik si Marvin. Ginatungan niya pa ng ginatungan. Hanggang sa tuluyan ng magalit si Aling Parsisa. Ganun pa man, hinintay pa rin namin yung order namin. Kinain pa rin namin. Pagkatapos namin kumain, ay pinaalis na kami ng anak ni Aling Parsisa. Hindi na rin kami pinagbayad sa hindi namin malamang dahilan. Patawa-tawa pa si Marvin noong araw na yon. Pinagsabihan nga namin siya na hindi maganda yung ginawa niya. Kaso itong si Gago, nagagawa pa kaming pilosopohin. 6:00 ng gabi kinabukasan, nanalo kami sa Caracruz. Kaya nagyaya ulit si Eddie Boy na kumain. Sa pagkakataon na yun ay bukas na sila Mang Ambet. Mula sa kinauupuan namin, natatanaw namin si Aling Parsisa na masama ang tingin kay Marvin. Pangisi-ngisi lang yung tropa namin. Pagkatapos namin kumain, bigla na lang parang nabibilaukan si Marvin. Pinaghahampas namin yung likod niya. Maya-maya lang, Sir Van, nagtaka kami kasi nagluwa si Marvin ng salagubang. Maging sila Mang Ambet ay hindi rin makapaniwala. Agad na tinanggi ni Mang Ambet na may nilagay silang hindi tama sa kinain namin. Habang si Marvin naman ay hindi namin makausap. Ubo siya ng ubo. Tapos ilang minuto lang, biglang parang masusuka naman. Nang magluwa na naman siya ng salagubang, doon na kami na alarma. Tumakbo si Marvin paalis, kahit yung ibang customer na nandun ay nabahala rin. Sinundan namin ni Eddie Boy si Marvin sa bahay nila. Naabutan namin siya sa bakuran nila na sumusuka ulit. Pagtingin namin sa lapag, may 6 na salagubang na patay. Nakita siya ng nanay niya. Biglang umiyak ang nanay niya at sinabi agad na si Marvin daw ay binarang. Nagkatinginan kami ni Eddie Boy. Pamilyar naman kami sa barang, pero noong time na yon, wala kaming idea kung sino ang gagawa sa kanya nun. Wala rin naman kasi kaming pwedeng paghinalaan. Sa walang humpay na pagsuka ni Marvin ng salagubang, tuluyan na siyang nanghina. Naratay agad siya sa higaan noong gabi lang din na yon. Nandoon kami habang nagpapatuloy ang pagsusuka ni Marvin. Ang dami niyang nailuwa na sa lagubang. Halos nangangalahati na yung tabo. Hindi na nakatiis ang nanay at tatay ni Marvin. Tinawag na nila ang kakilalang manggagamot sa amin. Literal na manggagamot lang yon. Pero may kaunting kaalaman pagdating sa mga barang at kulam. Kinumpirma nga ng manggagamot na nabarang si Marvin. Ang kaso, hindi namin malaman kung sino ang bumarang. Tinanong kami ng manggagamot
kung may nakaaway daw ba si Marvin. Bigla naming naalala si Aling Persisa. Hindi pa kami sigurado, pero siya lang ang nag-iisang nakaalitan ni Marvin. Nang puntahan namin si Aling Persisa sa kanila, sabi ng anak niya ay wala raw doon. Hindi kami naniwala, kaya pinuntahan namin sa bahay nila kasama ang mga tanod. Pero wala na rin talaga. Dahil hindi naman eksperto ang manggagamot sa barang, kinailangan pang lumuwas ng nanay ni Marvin para pumunta ng Quiapo. Malayo-layo yon, kaya naghintay din kami ng matagal. Kinaumagahan, payat na si Marvin. Nagsusugat ng lalamunan niya dahil sa kakasukan ng salagubang. Nakakapagsalita siya pero mahina lang. Binubulong niya sa amin si Aling Persisa. Nakikita niya raw sa panaginip niya nang saglit siyang makaidlip. Palagay namin noon ay sobrang nainsulto si Aling Persisa. Kaya ganun na lang yung galit niya. Humantong pa siya sa pambabarang na hindi naman namin inakala na marunong siya ng ganon. Sir Van, inabot na kami ng tanghali kakahintay sa nanay ni Marvin. Hindi na nagre-response sa amin si Marvin. May pulso pa siya pero para na siyang patay na hindi gumagalaw. Sumusuka na lang talaga siya para ilabas yung mga salagubang. Nang makabalik ang nanay ni Marvin, ay wala na siya. Hindi na niya kinaya. Tumigil na siya sa pagsusuka. Tumigil na rin ang tibok ng puso niya. Dahil sa nangyari, direktang sinisi ng mga magulang ni Marvin sila Aling Persisa. Nagkaroon pa nga ng demandahan kaso kalaunan na-dismiss din. Wala naman kasing judge ang naniniwala sa barang. Wala rin naman kasing mailatag na ebidensya na si Aling Persisa nga ang nambarang. Sa makatuwid, Sir Van, namatay si Marvin nang hindi nabibigyan ng hustisya. Malaya lang si Aling Persisa noon nang hindi pinagbayaran ang ginawa niya. Natutunan ko lang na dapat maging mabuti tayo sa mga kapwa natin. Kasi mahirap na. Baka mambabarang pala ang makaalitan mo. Hello po sa inyong lahat at sa inyo na rin, Sir Van. Kilalanin niyo na lamang akong Cathy. Nangyari ang karanasan ko na ito sa isang lumang kantin sa pinapasukan kong kumpanya taong 2004. Matagal-tagal na rin po pero buong-buo pa sa alaala ko ang mga nangyari. Nagtatrabaho po kasi ako sa isang opisina nun sa Makati. Panggabi ang schedule ko. Kaya nasanay na lang ako na mapuyat. 6 na buwan akong panggabi nun. Pero wala naman akong na-experience noong una. Basta normal lang ako na lumalabas ng opisina. Nakafocus ako sa pinapagawa sa akin. At ayon, mapayapa ang buhay ko. Hanggang sa isang beses, may nakasabay akong 2 babae sa elevator. Pababa ako ng kantin noong mga oras na yon. Nagkukwentuhan sila tungkol sa isang bata raw na nagpapakita sa kantin. Hindi ko alam kung nananakot lang ba sila kasi alam nilang sa kantin ang punta ko. Basta ang alam ko lang, kakaiba ang dating sa akin ng usapan nila. Madaling araw na kasi noon, 3:00 na to be exact. Wala nang katao-tao sa kantin o kung meron man, yung mga nandun lang sa loob ng kitchen tsaka sa counter. Madalas pa tulog yung bantay ng ganung oras. May mangilan-ngilan pa rin naman na pumapasok ng kantin pero puro sila take out. Sa ganung oras walang nagda-dine in. Ako lang. Napansin ko lang yun mula nang hindi na mawala sa isip ko yung batang di umano ay nagpaparamdam daw. Nang makuha ko na yung order ko, pumuesto na ako sa pinakadulong parte ng kantin. Sa mismong sulok dahil ayaw ko nang masyadong may espasyo. Habang kumakain ako, ay palingon-lingon pa ako sa mga bakanting upuan. Nang ibalik ko ang tingin ko sa pagkain, narinig kong gumalaw yung upuan na 3 table lang ang distansya sa akin. Sumilip ako sa ilalim sa pag-aakalang may nakapasok na naman na pusa sa kantin. Napailing na lang ako nang matanto ko na wala naman.
Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Pag-angat ko ulit, nagtaka ako dahil nawala ang kutsara ko. Nakalapag lang yun sa plato ko. Malabo naman na nalaglag yun kasi dapat maririnig ko yun. E di sumilip na naman ako sa ilalim. Pero sa pagkakataon na yon, may nakita na akong bata sa kabilang table. Nakatalikod siya. Hindi ko na hinintay pang humarap. Kaya inangat ko na ulit ang ulo ko. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Nanginginig yung kamay ko sa takot. Lalo na nang maramdaman ko na parang may malamig na kamay na humawak sa paa ko. Napasigaw ako dahil sa takot. Tumingin sa akin yung natutulog na lalaking bantay sa counter. Dali-dali niya akong nilapitan. Kahit hindi ko kilala si kuya, napayakap ako sa kanya sa sobrang takot. Tinuro ko sa kanya ang ilalim ng lamesa. Pero nang tingnan namin yun ulit, ay wala na ang bata doon. Namumutla daw ako nung mga oras na yon. Kaya kahit gutom na ako, hindi ko na itinuloy ang pagkain ko. Sa takot na magpakita ulit sa akin ng bata, ay umakyat na lang ako ulit sa opisina. Nabalitaan ng isa kong ka-office mate ang nangyari sa akin. Ang sabi niya, matagal na raw ang bata na nagpapakita doon. Yun ang dahilan kung bakit puro takeout ang umu-order doon kapag gabi o madaling araw. Naniwala naman ako sa kanya kasi matagal na siya sa kumpanya. Nalaman ko rin sa kanya na matagal na rin pala ang kantin na yon. Kumbaga kung sino-sinong mga nangupahan na doon. Makalipas ang ilang gabi ay hindi na ako kumain pa doon. Tinitiis ko ang gutom ko. Wag lang akong mapatambay sa kantin. Hindi ko alam kung bakit nung pagkakataon lang na yun nagpakita ang bata. Lagi-lagi naman akong kumakain doon ng ganong oras. Hanggang sa pinaliwanag na sa akin ng bantay sa kantin kung bakit nagpapakita ang bata. Sabi niya, lahat daw ng mga nagiging curious sa bata, yun daw ang nilalapitan. Mas lalo tuloy ako nagkaroon ng dahilan para hindi na dumaan doon. Kaso minsan talaga, minamalas ako. Utusan ba naman ako ng manager namin na bumili ng kape sa kantin? Wala naman akong choice kundi sumunod. Nilakasan ko na lang ang loob ko kahit na nangangatog na ako sa takot. Pagdating ko ng kantin, nainis ako kasi wala akong makitang tao. Walang bantay. Kaya naghintay pa ako roon ng ilang minuto. Habang nakatayo ako sa harapan ng counter, narinig ko na naman sa likuran na parang may gumagalaw ng mga upuan. Nagmatigas ako doon at nagpatay mali siya muna ako nung una. Pero maya-maya lang, Sir Van, naramdaman ko na palakas ng palakas ang paggalaw ng mga upuan. Hindi ko natiis at humarap na ako. Sinuyod ko ng tingin ang buong kantin. Magulo ang ilang upuan. Talagang nawala siya sa pagkakaayos. Biglang gumalaw na naman yung isang upuan sa may bandang gilid. Napasiksik na ako sa sulok at talagang nagsisigaw na ako. Mga ilang sandali lang, Sir Van, nakita ko na yung bata na nakaupo sa ibabaw ng table na nasa pinakadulo. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Parang blanko lang. Gusto ko nang tumakbo palabas. Kaso nakaharang yung mga upuan. Kaya ang ginawa ko, tumuntong ako sa mga lamesa. Nagkanda dapa-dapa ako pero wala na akong pakialam. Nang madaanan ko na yung bata, sinundan niya pa ako ng tingin hanggang sa makalabas ako ng kantin. Para akong tanga na iyak nang makabalik ako ng opisina namin. Nag-alala silang lahat at sandaling natigil ang trabaho. Buti na lang talaga mabait manager namin kahit hindi ako nakabili ng kape. Hindi nila ako nakausap ng maayos noon dahil sobrang nauutal ako. Parang naglalak yung magkabila kong panga sa sobrang takot. Sa nangyaring yon, ay nagdesisyon ng manager namin na ilipat ako sa umaga. Pero kahit na pang umaga na ako, hindi na rin talaga ako pumapasok ng kantin kahit na kailan. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Salamat po at ingat po ang lahat.
Magandang gabi sa lahat ng kababayan ko dyan sa Pilipinas. Lalo na sa inyo, Sir Van. Gusto ko lang i-share ang karanasan ko rito sa Japan. Kaya sana ay mapansin ninyo ang sulat kong ito. Taong 2014, nang una akong makapunta sa Japan. Dito kasi sa Japan nakatira ang tita ko dahil nakapangasawa siya ng Hapon. Nagtrabaho ako sa isang food court sa isang open mall. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Basta medyo kilala ang lugar na ito that time. Mga unang araw ay ayos lang sa akin ang trabaho. Wala gaanong kumakain, wala gaanong customer. Pero sa mga sumunod pang araw ay nagtataka na ako. Kahit kasi daytime, napakadalang lang nang napapadpad doon para kumain. Naiisip ko nga kung bakit hindi na lang magsara ang kainan na yon. Total mukhang nalulugi naman sila. Mas lalo pa akong naboring sa trabaho ko nang ilipat nila ako sa panggabi. Isinabay kasi nila ako sa isa ring Pinoy para daw hindi ako mahirapan pagdating sa language. Ganon kababait ang mga Hapon. Dalawa kami ni Jennifer sa gabi. Start ng duty namin ay alas 7 ng gabi. Ang kasama lang namin doon ay yung dalawang cook sa loob na hindi naman namamansin. Tinanong ako ni Jennifer kung bakit daw ako pumayag na mapunta sa panggabi. Wala naman akong magagawa kaya tinanggap ko. Sabi sa akin ni Jennifer, baka raw hindi ako magtagal sa panggabi. Nang tanungin ko siya kung bakit, sinabi niya na marami daw nagpaparamdam sa food court. Yun nga raw ang dahilan kung bakit yung ibang store na kasama namin sa court nagsasarado na agad ng gabi. Hindi ako naniwala nung una. Akala ko kasi tinatakot niya lang ako kasi ayaw niya sa akin. Nag-focus na lang ako sa trabaho. Isang beses, may dumating na babaeng customer sa amin. Nung time na yun ay wala si Jennifer. Nasa loob siya ng kitchen para mag-assist sa cook namin. Absent kasi yung isa. Hindi ko alam pero paglapit ko sa customer, bigla na lang nagtayuan ng balahibo ko. Wala naman siyang ginawa. Nakaupo lang siya at may hawak na menu. Nang pagturo niya ng order niya, ay agad kong sinabi sa kitchen kung anong lulutuin nila. Sandaling lumabas si Jennifer para umihi. Nagtaka siya nang makitang wala namang customer sa table. Ako man ay napaisip din. Hinanap ko yung babae. Kakatalikod ko lang kasi pero bigla na lang siyang nawala nang humarap ako. Tinanong ako ni Jennifer kung anong itsura ng babae. Nilarawan ko sa kanya. Bilugan mata, may bangs, syempre maputi, mahaba ang buhok. Tinanong niya ako ulit kung nakasuot daw ba ng scarf na black. Naalala ko na may scarf ngayon na nakapulupot sa leeg. Nanlaki ang mata ni Jennifer. Hinila niya ako papuntang kitchen. Pinaghugas niya ako ng kamay para daw hindi na ako guluhin pa ng babaeng yon. Yung nakausap ko raw kasi ay hindi tao, kundi isang multo. Lagi raw yun doon nagpapakita. O order pero bigla na lang maglalaho. Kinilabutan ako ng mga sandaling yon. Doon ko napagtanto na totoo nga ang sinasabi niya. Kinumpirma yon ng Hapon naming cook na marunong naman mag-English. Ang sabi ng cook namin, yung babae daw na yon ay nasagasaan ng tren. May istasyon kasi ng tren di kalayuan sa food court. Napahaplos ako sa sarili kong braso nang marinig ko ang kwento nila. Napatameme na lang ako. Sa mga sumunod pang oras ay kinakabahan na ako sa labas. Wala akong kasama kasi nasa loob pa rin si Jennifer. Nag-aayos sila ng mga stocks namin. May natanaw akong magbabarkada. 3 sila. Malayo pa lang ay ang iingay na nila. Kaya nasisiguro ko na hindi yun mga multo. Nakahinga ako ng maluwag kasi normal naman ang kilos nila. Hindi weird. Bumati pa nga sila sa akin. Nang malaman nila na Pilipina ako, gumalang sila sa akin at nagsabi kung ano ang order nila. Bago ko sabihin kina Jennifer ang order, makailang ulit pa akong lumingon sa magbabarkada. Talagang sinisiguro kong hindi sila multo. Nagkukwentuhan lang naman sila at nagtatawanan.
Pagkatapos lutuin ang order ng magbabarkada, napahinto saglit si Jennifer nang makita ang customer namin. Kinabahan ako kasi akala ko multo yon. Pero naisip ko na hindi naman siguro magsiserve doon si Jennifer kung multo yon. Pagkatapos ilapag ni Jennifer ang order ng 3, ay hinatak niya ako papasok ng kitchen. Nababahala ang mukha niya. Sinabi niya sa akin na sa susunod na makikita ko ang 3, huwag ko raw kakausapin dahil yung 3 daw na yon ay mga multo rin. Nagtaka naman ako kasi bakit niya pa binigyan ng order. Ang paliwanag ni Jennifer, sa oras na kausapin mo sila, dapat ibigay mo ang gusto nila. Yung dating pinalitan ko raw na crew ay nag-resign agad dahil sa 3 magbabarkada. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nawala na rin yung 3. Lumabas na rin kami ng kitchen. Itinapon na lang ni Jennifer yung pagkain sa basurahan kahit wala namang bawas. Nung mga oras na yun ay tinanong ako ni Jennifer kasi kapag nagtagal daw, baka raw magaya ako sa ibang umalis sa trabaho. May iba raw kasing nabaliw. Yung mga multo raw kasi sa Japan, hindi tulad ng mga multo sa Pinas na pabebe lang. Nananakit at nanggugulo talaga ang mga multo dito sa Japan, Sir Van. Dahil sa babala na yon, nag-decide na lang ako na mag-resign. Kaysa naman mamatay ako sa takot balang araw. Laking pasalamat ko na lang din kay Jennifer dahil sa mga babala niya. Pati na rin dun sa cook namin na siyang kumumbinsi sa boss namin. Kinuha ko ang address ni Jennifer dahil siya ang una kong kaibigan sa Japan. Ilang buwan ang nakalipas nang umalis ako sa trabaho. Pinuntahan ko siya sa apartment niya. Maniwala man kayo o sa hindi, nabalitaan ko na lang na nabaliw na si Jennifer. Malakas ang kutob ko na dahil yun sa mga multong nagpaparamdam sa food court.